Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa prediction. So, paano ba tayo magpe-predict ng isang investment? Paano natin malalaman kung ang isang stock ay tataas? Okay? Kaya icon niyan is brain is yung mga taong nakaka-predict niyan are big brain. Kaya yan, mga big brain sila. Okay? So, hindi naman sa pagmamayabang, no? And hindi ko rin naman sinasabi na big brains kami. Kaya nga kaya nga ginawa ko tong video na to dahil ikaklaro ko ang lahat. So, before that, sa Wayne's portfolio, meron kaming mga stock na nag-go up ng mga 200%, 100%, ganyan. So, meron din kami mga mistakes along the way, pero minimal lang siya. So, nako-cover ng mga gains namin yung mga losses na yan. And, kung makikita nyo, times 2, times 3 yung mga stock na napipili namin. And, kung ikaw looking out, or hindi ka member, or wala kang idea sa investing, iisipin mo na kaya naming i-predict yung pagtaas ng mga stock na hawak namin. Okay? And kapag tumitingin ka naman sa iba na magagaling, tila ba na kaya nilang i-predict kung ano ang mangyayari. Diba? Pag si Warren Buffett nag-invest sa stock market, tumataas yung stock. Okay? So parang isipin mo, kaya nga ang title sa kanya, diba? Oracle of Omaha. Kaya niyang makita yung future. And kung lahat tayo ng investor, 'di ba? Gusto natin 'yon. Gusto natin yung power na 'yon, nakikita natin yung future. Pero wala naman talagang ganun, okay? So madaling salita, walang talagang ganung prediction. Nagmumukha lang siyang parang prediction dahil sa strategy ng investing na ginagamit ni Buffett, namin, mga VIP members, sa How to Invest for Beginners, dahil yon sa strategy ng value investing. Okay? Ito yung strategy na yon. Kung bakit parang kaya namin i-predict kung ano yung stock na tataas. Dahil sa value investing. Ang sabi nga ni Ben Graham, which is father ng value investing, all good investing is value investing. Or si Buffett ba nagsabi nun? Basta, in a way, ganun. Lahat daw ng proper or good or tamang investing, isang strategy lang yun. Value investing lang. Okay? So, ano ba yung value investing? Ano ba yung pag-invest ng value? Ganyan? So, ang value investing ay, kung isa-search nyo yung internet, pagbili ng isang bagay na hindi match yung intrinsic value niya compared dun sa value or yung market value. So, merong discrepancy sa totoong value and ikaw, alam mo yun, as an value investor, compared dun sa tingin ng ibang tao doon sa bagay na yun. For example, merong stock. Sabihin natin, huwag na tayo magbigay ng stock symbol, basta sabihin na lang natin, stock. Merong isang stock. Ang tingin ng tao, which is ito yung market price niya, is 2 pesos per share. Ito yung stock price niya sa market. Ikaw na isang value investor, after mo makita yung stock na yon and ni-review mo yung company, ang sasabihin mo ay yung company na yan ay dapat worth 10 pesos per share. Pero sa market is 2 pesos lang siya. So, ang dapat kong gawin ay mag-invest ako dito. Ayun, ganun. Ganun yung parang, yung parang thought process. Una, may nakita kang investment and ginage mo yung investment na yon kung value investment ba yon or hindi, and binili mo yung investment na yon, so nagva-value investing ka. Okay? Meron ka nakita na value
and hindi nagma-match sa current value niya or sa current market price niya. Kaya ka nagva-value investing. Ngayon, bakit parang nape-predict nung value investor yung pagtaas ng stock market? Actually, hindi niya kayang i-predict. Okay? Hindi niya kayang i-predict. Hindi natin kayang i-predict kung ang isang stock ay tataas o hindi. Ang nangyayari lang is, in time, nare-realize ng tao na hindi pala to 2 pesos. Okay? All in due time. Kumbaga, merong time involved. Merong time involved na magising yung tao or mauntog. Kumbaga, parang sa girl na nagkaroon ng boyfriend na hindi para sa kanya, nauntog. So, kailangan mo ng time para yung tao magising. Para mag-agree siya dun sa hula mo or assess mo na totoong value. So, pwedeng maging 8 yan, pwedeng 6, pwedeng 4 or 5, ganyan. Yun, dun ngayon papasok yung margin of safety. Sa umpisa, meron kang idea sa isip mo na ang intrinsic value nitong stock na to ay 10 pesos per share. Pero nung nakita mo siya is 2 pesos lang. Dahil sa stock market, possible na tumaas and bumaba yung stock price dahil mga tao yung nagde-decide ng price na to. Pwedeng mauntog sila, pwedeng malugmok sila ng lalo dun sa stock na to at ibenta nila ng ibenta. Pwedeng ganun, pwedeng bumaba. Pwedeng mas bumaba pa siya kahit na sobrang undervalued na siya. So, hindi mo alam. Kaya, meron kang margin of safety. So, nakikita nyo, walang may alam. So, hindi tayo nagpe-predict. Okay? Hindi mo alam. Kaya, kailangan meron kang margin of safety na in case bumaba ito, in case na mabankrupt to, in case na kung anumang mangyaring masama, hindi mawawala yung investment mo. Okay? Hindi mawawala yung investment mo. Dahil ng rule ng value investing ay, sabi ni Buffett, rule number 1, never lose money. Rule number 2, never lose money. Rule number 3, never forget. Rule number 1 and number 2. Okay? So, kumbaga, ang idea ng value investing ay paghahanap ng margin of safety dahil ayaw mo mawala ng pera. Okay? Dahil ang value investing, kumbaga, marathon siya. So, parang turtle versus rabbit, ganun, na analogy. Mabagal, pero makakarating ka dun. Ang kailangan mo sa value investing is tumagal ka. Dahil para dun sa compounding. So, hindi mo kailangan ng to the moon na mga investment na ganun. Kailangan mo lang makahanap ng mga investment opportunity na merong margin of safety. Dahil kahit anong mangyari dun, good or bad, alam mo na safe yung pera mo, or worst case, or for the better case, tumaas yung investment mo. So, dun tayo nakikita as if kaya nating i-predict yung investment. Nagigets nyo? Dahil hindi kumpleto yung context. Naghahanap tayo ng mga investment na low yung risk dahil merong margin of safety. Kaya kaya natin paulit-ulit na maghanap ng ganong klaseng or mag-risk ng ganong klaseng investment. Ngayon kapag tumaas yun, kahit hindi lahat ng investment natin ay tumaas, para na rin tayong nag-predict, hindi ba? Pag isang outsider tumingin, tapos nalaman nila na may stock ka pala doon, wow! Diba? Big brain. Big brain. Na-predict niya na tataas yun. Pero, actually, nakita mo lang na mukhang safe, hindi ka mawawala ng pera, kaya nilagay mo doon. At least, di ba? Kung ang worst case mo ay mabalik yung pera mo, magandang investment yun. Di ba? Kung yung pinaka-pangit na scenario para doon sa investment
ay mabalik yung pera mo, parang sky's the limit na yung upside, di ba? Okay. So, yun yung how to predict an investment. So, ngayon, in terms of, kumbaga parang tinitingnan natin yung overall stock market. Di ba meron tayong stock market boom, meron tayong stock market crash, yan. Tila ba, parang kaya pa rin nating i-predict itong parang up and down ng market, di ba? Parang every time na ang isang value investor dumating sa senaryo na merong recession, bakit parang ang dami nilang pera? But parang laging merong buying power? Okay? So, ganito yon. Ikukwento ko yung experience ko sa ganyan. So, kapag umabot tayo sa market boom o tumataas yung stock market, okay? Bull market, kumbaga. Kapag tayo nasa bull market, ako, as a personal experience, no, pag nagtingin ako ng stock, wala akong makita ng mga stock na meron ito, margin of safety. Okay? So, anong mangyayari doon? Pag kunyari, nandito tayo sa tuktok na yan, naghahanap ako ng stock na pwedeng pag-investan dahil gusto ko laging invested ako 100% invested eh. Pero, dahil nga medyo gusto ko pag nag-invest ako, merong margin of safety. Usually, ang nagiging resulta niyan kapag dito ako naghanap ng mga investment, wala akong makita. Okay? Wala akong makita. Wala akong makita ang investment na pasok doon sa criteria ng margin of safety na hindi ako mawawala ng pera. Ganyan. So, ang mangyayari, nasa cash lang. Okay? So, nasa cash lang. Kahit na sabihin nyo na, ay, mawalan ka ng pera sa cash, yan, ganyan. Dapat din yung cash. So, naiipon yung cash na hindi ko naman talaga pinapredict kung mataas yung bull market, no? Parang makikita mo na rin yun sa sa klase ng stock na tinitingnan mo. Na pag na-realize mo na, teka, ba't parang wala na akong mabili? Hindi na ako makapag-add dun sa mga stock na hawak ko. Ba't ang mamahal na nung mga to? Parang wala na akong margin of safety. Yung iniisip ko na intrinsic value, sobrang layo na, sobrang taas na nung market price. So, ang gagawin mo, or ako at least, nasa cash lang. Okay? Pero hindi ibig sabihin tumitigil ako sa pag-invest. Naghahanap pa rin ako regularly. Yun nga lang, mahirap na makahanap. So, ngayon, kaya parang nagiging sakto na pag nag-crash, merong pera yung mga investor ay dahil dun. Nagpa-pile up yung mga cash through dividends, yan, ganyan. Yung mga income, mga salary, mga savings, nagpa-pile up yan. Ngayon, kapag dumating na yung crash, ayun na. Ulala na. Makakabili na kami. So, ngayon, kapag tumaas ngayon yan, pag nag-bounce na uli, jackpot na naman. Parang ganun. So, yun yung parang tingin ngayon ng tao na pe-predict nung isang investor yung stock market crash. Yeah, 'di ba? Kapag tingnan mo, nag-crash pero may pera ka, 'di ba? So parang wow, na-predict niya 'yun. Nakapag-ipon siya. Pero ang totoo nun, wala ka lang talaga mabili noong una. Kaya naipon lang nung nag-crash, ayun, pwede na. Kaya parang na-predict mo ngayon, 'di ba? So, ang katotohanan niyan, ang isang value investor, at least ako and yung tinuturo ko sa community, hindi tayo magpe-predict. O, hindi tayo big brain. Hindi tayo genius. Hindi natin pe-predict yung interest rate ay bababa or tataas. Hindi natin pe-predict kung kailan magkaka-COVID,
kung kailan bababa yung inflation. None of that. Wala. Ang pwede lang natin gawin is maghanap ng stock na may margin of safety, makapag-ipon kapag mataas ang stock market, which is usually normal na nangyayari sa atin dahil wala tayong mabili, and hope and pray na isang importanteng part ito, hope and pray. Mag-pray kayo sa courage na kapag dumating na tong point na to, ay mapindot nyo yung buy button. Okay? Dahil dito mahirap bumili. Dito na magkakaalamanan kung sino yung investor talaga. Okay? Dahil kapag dumating yung point na to, yung talagang nagbabagsakan na lahat, yung mga tao takot na. Okay? So, dito maraming fear, mahirap bumili. Not in a way na wala kang pera, in a way na baka inisip mo, baka mas bumagsak pa, maghintay pa ako. Ganon. Parang natatakot kang mawalan ng pera. Nakakatakot naman talaga. Try nyo. Try nyo, di ba? Yung mga nasa VIP community natin, na-experience nila to nung nagkaroon ng crash. And sa Discord natin, meron tayong chat, hindi ba? And mararamdaman nyo yung fear. And kahit ako, nakaramdam ako ng fear. Pero, yun nga, isipin nyo na lang na yung quote ni Warren Buffett na be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. And magdasal na rin kayo, manghingi kayo ng courage na mapindot nyo yung buy button pagdating dito. Okay? So, yan lang po muna tayo ngayon. Shout out ko yung mga nag-comment sa previous video. Yan. Shout out. And kung gusto nyo matuto mag-invest, check out nyo yung website namin sa howtoinvest4beginners.com. So, ito lang muna tayo ngayon. So, this is Wayne, and thanks for watching.